Hallelujah. We thank you, God, for this day. Thank you so much, Lord, for the good health that you are giving us, O God, that we could be able to survive and continue, Lord, to do our work and serve you, Lord. Father, we gonna thank you, God, for what you have done and what you are doing in the life of each and every one of us. We continually offer you our lives as we sit at your feet, Lord, and listen to your word. Give us your divine understanding and divine wisdom that we could be able to receive and understand the message that you want us to receive this day. Father, thank you. Bless your people, even those who are joining us online. Father, we pray, oh God, to just bless each and every one of us, oh God. We bless you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Good afternoon to everyone. Good afternoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, this afternoon, salamat sa Panginoon at nandito tayo. Amen. Akala namin walang kalabas ngayon. Dahil lahat ng mga malamig group, hindi daw sila makalabas. But, yan ang kagandahan ng sanay na ang mga tao na everyday. Yan. Kaya yung talagang anak ng Diyos, hindi nila sinasayang ang panahon. Na basta lalabas sila, alam nila ang bahay nila. Diba? Yan ang kagandahan ng may alam ka na bahay. Dahil pag labas mo, anytime, you know your direction. Isn't it? And okay, so this time, sino ang may pangarap dito? Siyempre naman, lahat tayo may pangarap tayo. Yan. Sariling pangarap ka. Yan. Pero, bilang isang Kristiyano, may dreams din natin. Alam kong may dreams din natin na gusto nating gawin para sa Panginoon. Yan. Lalo-lalo na, ayan na, malapit na ang 2025. Oh, tumanda na naman tayo. Diba? Tumanda na naman tayo. O, kahit matagal ang birthday natin, pero ang isip natin, nakarating na tayo doon sa level na kasi 2025 eh. No? And I believe that while we are still living and we have the strength, I believe that we have a dream. We have a plan and we have the desire to do something for the Lord. Kaya dapat sa 2025, dapat may dream ka sa buhay mo talaga. Lalong-lalo na yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung dream na, nag-dream, I'm dreaming of a big house. Pero, sana yung maybe, kasama yun, pero spiritually speaking, sana may dream tayo na talagang aangat yung buhay natin, aangat yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hindi yung, dyan ka lang, hindi ka, sana may dream tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. But anyway, let us read Joshua. But, if you have a dream,
fulfilling your dreams is not an easy task. Hindi lang madali yan. Tama? Kung kagaya din nung dream natin sa iniisip natin, kung magpatayo tayo ng bahay, for example, ini-dream tayo ng patayo ng bahay, di ba? Pero hindi basta-basta. Di ba? Hindi basta-basta yan. Basta nag-dream ka nung gumising ka, nandyan na. O, hindi. Talagang kailangan, it's not an easy task po. Okay. But, remember, if we dream for God, kailangan talagang yung alam natin na masasatisfy ang Panginoon. Kung mag-dream ka sa sarili mo, kung dream mo lang, sige ba, kahit little yan. Pero kung mag-dream ka para sa Panginoon, sana, big dream. Alam pa rin nyo si Noah? Si Noah. Ang laki-laking barko. No? Laki-laking barko. Tapos, dahil yan ang inasay ng Panginoon na gawin niya, sige lang. Hindi pa siya nakakita ng bangka. Ewan ko kung may bangka noon. Di ba? Hindi pa nakakita ng bangka. Tapos gagawa ng arko. Wala pang ulan. Wala pang ulan. Gagawa ng barko. Wala pang flood. Pero alam niyo, ganun talaga ang mag-obey sa Panginoon. Ganun talaga ang mag-obey sa Panginoon. Okay. So, let us read Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Kung pwedeng itutuloy pa natin. Okay. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses, 8. Ito ang palaging kasama ni katulungan ni Moses. Moses' servant, my servant is dead. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give them to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Yan ang pari. Kaya nag-redeeming na lang tayo noong 26. Isa yun sa verse natin. Kung saan ang inapakan natin. Dahil kung minsan, baka kailangan tayo lumakad. Dinadaanan na natin yan. Lablabsan tayo naging lugar kung nakalugan tayo man. Diba? Lablabasan tayo man. Dinadaanan na, pero nakasakay naman tayo. Pero noong 26 talagang lumakad sila talaga. Hallelujah! Talagang inapakan nila talaga yung pan. But the great, the amazing testimony is, alam niyo, si Pastor Ramos sabi niya, ay, doon ako talagang nagpasalamat sa Panginoon. Ilan yung linakan namin. Pero, sabi niya, ang sarap ng tulog ko. Wala ako talagang naramdaman na masakit ang katawan ko. Hallelujah. Praise God. Masayang-masaya yung mga naglakad para sa Panginoon. Kahit yung iba, nawala yung swelas ng sapatos nila. But praise God. Napakasarap. Ako din sabi ko, Lord, thank you. Thank you because pumunta rin ako. Sabi ko kay Lord, alam na naman, yung gabi ng Tuesday, Wednesday yung 26, ano? Thursday? Thursday yata. Night ng 25. Sabi ko, oo nga. Mag-roaming around ang mga
kapatiran. Alam mo naman ako na nandito lang. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, saan din ako pupunta? I want to be with you also, Lord. I want to do something for you today. Biglang nireveal ng Panginoon sa akin. Biglang nireveal ng Panginoon sa akin. Where is the highest mountain in Hong Kong? Yan. Kaya sinerch ko kaagad. Sinerch ko kaagad. At doon pala sa Time Ocean. Yan. So I went. Naruwiak. Kasi, letang Googles. Kaya mo na. Hindi accurate yung Googles. Alam niyo kung saan ako dinala ni Googles? Dinala ako doon sa foot ng second highest mountain. Yeah. Buti nga, nagkaroon ako ng courage na pinarak ni Taksingan. Nagdamagak. Yeah? Pero sabi niya, oh no, this is not the highest mountain in Hong Kong. You are on the wrong way. Sabi niya, can you bring me there? Yes, of course. Come. Sabi niya, buti matanda yung taxi driver pero magaling mag-English. Kaya doon pala, iba pala. Nakarating ako doon sa Taipo Market, tapos bumalik ako. Iba, doon pala sa Chunuan. And I thank the Lord because yan, dinala ako doon. Sabi niya, kung babalik ka dito, ka sasakay. Yung papunta doon, hindi papunta doon, sabi niya. So, I hike for 3 hours. 3 hours paakyat. Hallelujah. But in between of that, there are how many times, how many instances na parang, Lord, nabango ka na tayo. Pero at the back of my mind, sinasabi, wala Ibig sabihin, kung hindi mo maakyat ito, hindi ka makarating doon, ibig sabihin, talunan ka. Palaging ganun. How many times? Kasi may barbecue malablabasan, barbecue on site. Ganun. But I thank the Lord because I reached the place. Napakasarap malapit. Napakasarap manalangin. Napakasarap na tatayo doon sa rock and pray. Tinatanaw mo ang dakul kung tinatanaw mo at the other side ng China. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Pero kung cloudy, hindi mo makita. Yeah? Kung cloudy, hindi mo makita. But God gave me a good weather that time. Talagang pati weather, nakikiko-operate. Hallelujah. Praise the Lord. So, ayun. Lahat ng inampakan mo, lahat ng aapakan mo, sabi ng Panginoon kay Joshua, sa'yo yan. Kaya yan din ang claim natin. That's why we need to believe and we need to continue to pray that this coming year, there is something na gagawin ng ating Panginoon. Hallelujah. Your territory, antay na labas niyan. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the great sea on the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. Kasi yung lupa na yan na naibigay ay inoccupy din ng kaaway. Inoccupy ng kaaway. But, kailangan pa rin. It was promised. As I was with Moses, sabi niya, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Next verse. Be strong
go. Ang kakataliya-taliyaw, di ba, mati? Diyan. Next verse. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Verse 9. Have I not commanded you? Be strong and be courageous. Do not be terrified to do. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Okay. Pwede tayo mag-ano dyan. Okay. And fulfilling our dreams, sa ating paglilingkod sa Panginoon, may mga bagay na dapat natin gawin para ma-fulfill natin at mapatupad ang ating dreams sa ating paglilingkod or sa ating pamumuhay. I believe, as I said a while back, na may plano, talagang may plano tayo, lalong-lalo na sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung may plano ka sa buhay, dapat may plano ka din sa pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? At yung plano mo ay paakyat, hindi yung pababa. Hindi dahil tumatanda ka, ay tumatanda din yung plano mo at bumababa ka. Hindi. Dapat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Dapat paakyat tayo sa plano natin paglilingkod sa Panginoon. Amen? Paakyat tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Anong gagawin natin? And bilang sa Kristyano, I believe that one of our greatest prayer to the Lord is makakarating tayo sa kaharian ng Panginoon. Amen? Amen. Makakarating tayo sa kaharian ng Panginoon. Pero, aside from that, syempre, hindi ka basta makakarating kung agkipoy-kipoy ka. Di ba? Ay, anak siguro nga nakasangtot ijay tuk-tuk ti bantay. No, kaypoy-kaypoy. So, at dati, 8 maramidan tayo. Okay. We have 8 action for us to do, to fulfill, or to avail the answer or our plans or our prayers, answer of our prayers sa ating paglilingkod sa Panginoon. Una-una, number 1 is be strong. Kailangan maging strong tayo. Sabihin mo sa katabi mo, be strong. Be strong. Yeah. Kailangan magiging strong tayo sa ating paglilingkod. You know, sa buhay natin, isang Kristiyano, kailangan na talagang magiging matatag tayo. Dahil kung hindi tayo maging strong, wala. Oray di trabaho yun, huwag kayo may strong di trabaho yun. Awan. Inungtan na lang kayo, wala na. Napuyat lang kayo, wala na. Gawin ako. But praise the Lord, you're strong! Hallelujah! So nga, kayo kailangan dito eh. May sapay na banag na pagkat, oray mo babakot tayo, ang katayo kailangan dito eh.
praise the Lord. Ay, amoy yung at pastor dito yung Hong Kong, ay masapang nga talaga pag nga strong ka. So malagit yung kakadong mga pastor, malagit yung hanga sinsinan dagitada. Handa nga nakabayag day tanat mo, handa nga strong. Congratulations. So congratulations to myself. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Mabuti na nga ngayon. Medyo okay na. Pero noon, ay grabe. Grabe. Transfer doon. Tapos shaking. Hindi mo alam kung sino ang katabi mo. Friend mo ba yan or kaaway mo? Kararating ko dito, hindi ko alam kung sino ang friend ko dito. Sabi ko noong nandun pa tayo sa Jerwise. May time na nakakakot kami, natumba yung ilururun, may igit-ikal ay natikal sana. Maraming tilugan. But praise the Lord. Praise the Lord. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan. May time pa, nag-request kami, dahil gusto din namin na magpahinga. At least man lang. Nag-request kami na kung pwedeng may day off kami. Na-request namin, Bishop. Pero, kasi sabi, Bishop, pwede bang kahit may day off din kami. Dahil, bakit sa Baguio, may day off naman sila, Monday. Walang Bishop. Ang mo kayo na nangal-alam ng itag na prinsipyo na kapay na nag-day off na ako. Nagkatawa ko. Alam mo, na-check tayo na. Nag-request kami, nagkaputi ka bubunag, parang nina, mabahan-batog kami. Nag-request kami man na uray man lang kung iti-devotion, uray iti pagturugan min, handa kasapulan naman kami iti kuwan na maunong at devotion. Kat, dapat ibisita niya, dapat ilalaki nga kalwang ilin sa Pastor Aldrin na lakwan ka. Kunang kaya siya niya. Ni, bagan na kita babae na uray ka mo at devotion na iti kukwarto na. Kunang na. No, mama, ti ka din nag-devotion. Mamata pa yan, nag-devotion na rin. Siyempre, ikuan man ni Pastora Domingatis, mandang bangon ni Uray, diyan kami nang kami kailangan na ag-sukat, kailangan diyan kuan. But I thank the Lord. Ang dami, parang if I'm looking back sa mga nakaraan, parang hindi kayang itakil ba? Ganun. Parang hindi mo dinaanan. Ganun. But I thank the Lord because ayan, pagbaligyan tayo. Ano nagiti testing in my panagyan, but we praise God. We need to be strong. Number 2, we need to be courageous. Yan. Sample na maging courageous tayo. And number 3, we have to do it. We have to do it. Kung minsan parang hindi mo kaya, but you need to do it. Amen? Amen? Why? Because
here, ito po ang isang pinaka-common problem ng isang tao, nananampalataya man o hindi. Di ba? Nananampalataya man o hindi, ito ang common na problema ng isang tao. But, ang napakaganda dito is, God had given us faith. Ha? God had given us faith. And faith always involves risk. Kung may pananampalataya ka, involved yan. It will always involve risk. Tingnan ninyo si Peter. Ha? Si Peter, dahil may pananampalataya siya, kahit alam niya na tubig yan. Pero sabi ng Panginoon, come. Alam niyo kung bakit tinupaw, nag-naijarabaw, tinanong ni Peter? Because pinaniwalaan na ang Panginoon. Itirantay na, diya pamati na, di ko na niya ako Diyos, come! Ang muna, di niya tutulungin na. Ang muna, di mong ibagbagakin ko ano. That God can do miracle. God can uphold him. Pwedeng ang Panginoon, patangkanan na ni Jadanom, tapos ka makatag na. Amen? Kaya, napakaganda po. Kaya, ang isang bagay na pwede natin palaging ilagay sa isip natin is always remind our thinking that God is in full control of everything. Kahit pangit ang nangyayari, remind yourself that God is in control. You know, if you believe in the Lord and you're walking with God, and you know that your plan is in line to the will of God, alam mo na. So kaya nga ka nga balisbismaya. Alam mo na ang Panginoon, siya ang may kontrolado sa lahat. Kaya, yan po mga kapatid. Huwag tayong matakot. Kaya nga doon sa 2 Chronicles, can you 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Yeah. 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Yeah. He said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord God says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. The battle belongs to God. Ang problema nila, marami silang kaaway. But you see, the Lord is with you, sabi ng Panginoon. Alam niyo, as I said kanina, that God is in control. Ito, ang dami silang ang dami silang kalaban. Yeah. Kung titingnan natin yung nabasa natin, kung titingnan natin yung nabasa natin kanina, di ba? Sabi ng Panginoon kay Joshua, oh, you lead these people to cross, okay, for the land that I have given to your forefathers. But the problem is, ang problema, yung land na yan, inugyupay ng kaaway. Inugyupay ng kaaway. Pero sabi ng Panginoon, that land is yours.
Okay. Bakit na ita? Kuna ni amam. Ang kaya dyan. Bakit? Diyan na daga. Mapangka. Tayo ko pa mo. Idinapang ka. Ano di kaning ka nag-iswa? Ano di squatter? Ano di squatter? Ang yati alam niyo? Karkaroon ko na lang. Bagi yung tipaki. Bagi ni tigaga. Sa'yo ang papel. Sa amin ang lupa. You will just imagine, yung ganun ang mga kwan. Oh, you go there, the land that I promised to your forefathers. Tapos nung pumunta silang gawing kaaway. Parang ganun na. Ano tikas dyan? Hinokipay na ka. Mapangka ka. Gunang, makita. Ang ganda. Kanya, nagtikas kami dyan. Anong gagawin mo doon? Tapos sabi nila, ay, dahil nga daga nga iyan, surutin nilang dyan nagami ko na. May ganun eh. Yung lupa daw nila ni Nayanod. Nayanod ti Tagalog. Kaya susundan lang namin ang lupa namin. Hallelujah. Ayan. But, to conquer that land that God had given you, always remember the promise of God. Yeah. Just do it. Just do it. For God is in control. Sabi mo sa katabi mo, just do it because Just God do is in it. control. Just do it. Just do it. Di ba sabi ni Lord, I am with you. I am with you. Don't be afraid. Ayun, I am with you. Yes. The battle belongs to God. Amen. So I am with you. I am in control. Kaya kung minsan, ang dami sa buhay natin, nakakaadan sa pagpapatuloy natin para ma-reach natin ang talagang paglilingkod sa Panginoon. Ang dami nakakahadlang. Pero because of fear, because of discouragement, doon tayo natatalo. Doon tayo natatalo. Ano bang number tayo? Number natin? 5. Number 5. Number 5, do not be discouraged. Do not be discouraged. Let us continue to train ourselves to say, God is in control. Praise God. Eh, kung minsan parang negative ang nangyayari. But, as I said, alam niyo, mahirap na ugaliin ugaliin na palaging sinasabi, God is in control. But if you want really na magiging victorious kayo at hindi kayo maghinder sa paglago at pag-forward ninyo, kailangan ugaliin natin ito na sinasabi natin, God is in control, whatever situation. As long as you know your way. Because ang daming balakid talaga sa sa direction nila, papuntang Kanaan. Kung wala ang mga ito, tinatalakay natin, hindi sila nakarating doon. Okay. 2 Chronicles chapter 32 verse 7. Yung kung
minsan, yan, tatalo yung pananampalataya natin. 2 Chronicles chapter 32 verse 27. Sabi niya dito, be strong and courageous. 32 verse 7. Do not be afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army with him. For there is greater power with us than with him. There is great power. Sabi niya. Saan yun? Sa other version, there are angels. Sabi niya doon. Don't be afraid. Kung minsan, kung bakit tayo natatakot, ang karamihan na tinitingnan natin, yung kalaban natin, hindi tayo nakatingin doon sa kakampi natin. Mas marami ang kakampi. Greater power with us than with him. Tingnan ninyo. Kaya sabi ko, bakit tayo natatalo? Dahil tinitingnan lang natin ang kalaban natin. Hindi natin nakikita yung kakampi natin. Aside from the angels of God, God is with us. God is more powerful than them. Kaya natatalo tayo. Mas lumalaki yung problema kaysa yung Panginoon. Yan. Mas malaki na yung problema kaysa sa, ang tingin natin, mas malaki ang problema kaysa yung Panginoon. Lumiliit na ang Panginoon sa tingin natin. That's why natatalo tayo. Yan. Kaya, huwag tayong ma-discourage. Huwag tayong ma-discourage. Alam niyo ang discourage o dismayed. Yung discourage, yung dismayed. Madidismaya. Or discourage is also can be demoralized. Yeah? Alam niyo kung ma-demoralize ka, you cannot see yourself winning. Hindi mo na makita. Kagaya yung magbabasketball or volleyball players na demoralize sila. Kaya ang isipan nila, hindi pa sila nagsisimulan mag-play. Talo na sila. Ganun. Ang isipan lang nila, mag-play matapos ang oras. Period. Ganun. You know, kung ma-demoralize tayo, we cannot see. Okay? You will lose your heart, I believe. You don't have that courage. Kaya, mahirap. And if you are demoralized, you will forget your dreams. Wala na, yung plan. Wala na. Kaya, mahirap mga kaibigan. Kaya ito, palagi ko gusto kong ma-inculcate ito sa isipan natin. Gusto kong maitanim sa isipan natin. As long as we will walk with the Lord and our plan is for the glory of God, alam niyo, feel your man yan, God is in control. Amen? Nawalan ka man ng trabaho, God is in control. Hindi man maganda ang amo mo, God is in control. Amen? Hindi man naibigay na on time yung
darating sa ating buhay. Yan. Hallelujah. In Deuteronomy chapter 1, Deuteronomy chapter 1 verse 21. Anong sabi doon? See, the Lord your God has given you the land. Go out and take possession of it, as the Lord, the God of your fathers, told you. You see? Do not be afraid. Do not be discouraged. Ay, malay mo, punta ka doon. Basta lumalayas na lang ng kaaway. Diba? Yan. Lumalayas na sila. Alam niyo kung minsan, yan, yung squatter, mahirap yan. I-relocation mo pa sila. Ayaw pa rin. Kung minsan, ayan, yung gobyerno, binibigyan ng relocation, pero ayaw pa rin. Nag-relocate na, mamaya babalik na ulit. Hallelujah. Okay. Pero, we praise the Lord. Sabi nga natin, habang ginagawa mo ang kagustuhan ng Panginoon, ang plano mo sa paglilingkod mo sa Panginoon, I tell you, there are many circumstances, there are many unwelcome circumstances na darating sa buhay mo, problems, hindrances, difficulties, para ma-discourage ka. Pero, if you know your God, God is in control. God is in control. Number 6. Number 6 na action na gagawin natin. Unang-una, anong sabi natin? Be strong. Pangalawa is? Courageous. Let's be courageous. Okay, number 3 is? We have to do it. Do it. Let's do it. Number 4 is? Fear not. Fear not. Yung kanta natin. For I am with you, fear not. For I am with you, says the Lord. Fear not. For I am with you, fear not. Number 6. Do not be discouraged. Number 5. And number 6. The Lord is with you. You see? Always remember that. If sabihin natin, the Lord is with you, ibig sabihin, who is your partner? Who is your partner? And this word has the idea of companionship and fellowship. If we are talking about the Lord is with you. Hallelujah. Praise the Lord. Kung minsan, mahirap na sasabihin natin, the Lord is in control. Kung minsan pa, sabihin ng tao, sana magpakita na lang si Lord para mas madaling sundan. Mas madaling paniwalaan. Pero alam niyo yung sabi ni Lord, mas blessed pa yung hindi nakakakita sa akin at sila ay naniniwala. Praise God. The Lord is with you. Exodus chapter 3, verse 13 to 14. Anong sabi doon? Moses said to God, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they ask me, what is his name? Then what shall I tell them? Oh, medyo may ano dito.
Anong sabi niya doon dyan? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. I am. Kung pupunta kami sa mga tao, anong sasabihin namin? Sino ang nag-send sa inyo? Sabi ni Lord, sabihin ninyo sa kanila, I am. I am your God. I am your healer. I am your provider. I am your Savior. Praise God. Kaya hindi kayo matakot. I am. Amen. Amen. Walang nag-aaway. Amen. Amen. Hallelujah. Number 7. Number 7 is God will not fail. God will not fail. Our God is true. Our God is a miracle God. Our God will fulfill His promises. Kaya, ang Diyos, hindi po ano yan. Hindi po, faith. Anong Tagalog ng faith? God is true na lang. Nabibigo. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Hindi ka gaya ng tao na, sorry anak ka umay, anangay ka pa ng ticket ko, apply ang klikwa. Hindi ka nun ang Panginoon. God will never fail us. God will never abandon us. Don't ever think that God will abandon you. Why? Because you will fail yourself. Ganun po mga kaibigan. Because the Word of God says, I am with you always. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Na kayong parents, na may anong lastugan mo yung anak niyo. Namin anong dating promise ko katan yung binumpang. Maraming ganon. Naging anak ka na maliplipatan yung promise, di ba? Ang mga bata, hindi nila yan. Hindi nila makakalimutan yan. Kung sinabi mo, anak, mamasyal tayo ng ganito, ay, oro-ora yun, dadayta. Yes. Ang mga pamangkin ko ngayon, sabi ko, okay, magbilit kayo Mamasya tayo lahat. Papakainin kayo sa Jollibee. Ay, ura yun, talaga. They will never forget. Ayan na nga, yung baga, kunala. Ang tuloy, sa kinabukasan na naman, ayan na nga, yung baga. Ay, they will never forget that. Tunuhan mo nga tinumpal, aman. But I tell you, our God will never fail us. And never forsake us, never leave us. Ayan, ang sabi niya dito. Kaya,
Ang promise ng Panginoon, you see, always remember this. God is the same yesterday, today, and forever. If God had promised to Moses and Joshua before, is still the same today. Hindi po nagbabago ang pangako ng Panginoon. And the last one, until you finish. Until you finish your dreams or your plan. Alam ninyo, masarap makita na ang project mo ay tapos. Ano yan? Nung may project mo kat narurugyan lang. Ang katanga-tanga ka, kung may namalpas na ito. You know, it's good to see that your project is finished. Masarap mamamatay kung alam mong ginawa mo ang pinapagawa ng Diyos. Amen? Kaya, tingnan natin. Makita natin even. Example in here is Joseph. You see Joseph, Di ba? Anong ginawa ng kapatid niya? Ipinisok nila doon sa butas. Sa balon. May balon ba yun? Then after that, ibininta. Ibininta nila. Tapos, ibininta din ng ibininta ulit. Hanggang naibilanggo. Isn't it? Ay, naging katulong pa. Naging katulong pa. Then after that, naibilanggo. Then after that, nakarating sa palasyo. Di ba napakaganda yun? But kasi noong inilagay nila, itinapon siya sa balon, sabi ng salita ng Panginoon, but God is with Joseph. Noong naibinta at dinala doon sa Egypt, the Lord is with Joseph. Noong naging katulong siya sa bahay ni Potiphar, the Lord is with Joseph. Noong nailagay sa bilangguan, the Lord is with Joseph. Sa lahat ng paghihirap na nadaanan ni Joseph, hindi iniwanan ng Panginoon. You see? Hindi iniwanan ng Panginoon. But all this trouble sa buhay ni Joseph, God is with Joseph. Kaya we could see and hear that every happening sa buhay ni Joseph, God is in control. But we can see and hear na sa lahat ng paghihirap ni Joseph, kaparti pala yun sa success ni Joseph. Kasi hindi pwedeng magiging ganito, hindi pwedeng shortcut sa balon tapos sa palasyo kaagad. No. Kailangan dumaan dito, kaparti niya. And after that, you see, dumating na sa palasyo. Dumating na sa palasyo. Anong nangyari? Nagiging second in command, governor of Egypt. You see? So, finish. Accomplish na. Kaya, napakaganda po that we could really finish na ang ministry natin, ang ginagawa natin para sa Panginoon. Napakasarap. Napakasarap mabuhay. So, we need to finish. 1 Kings chapter 6, verse 9. Can we see that?
temple and completed it, roofing it with beams and cedar planks. The point in here is Solomon completed the project that God had given him. Alam niyo, tinapos niya ang project niya. Sabi ko nga kanina, masarap uuwi sa kalangitan kung alam natin, ginawa natin ang project natin. Ginawa natin ang tunay na paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah! So this is my challenge to each and everyone. Let us continue to be faithful in serving God. Let's continue to do everything that we could do for the Lord. So right here, 2025 na ako, pumimpintas ko maan, e panagsalita tayo. Amen? Amen. Amen! Amen. Dapat nga pumimpintas siya panagsabihan na kumakapoy siya panagsabi. Oray kumakapoy ti physical tayo. Pumimpinsa lang tayo panagsabi tayo ng ganyan Diyos. Okay? So, this is the message that we need to do so that we could fulfill the dreams or the plans that God had given us. We need to be strong. Excuse me. Can you do it later? Can you do it later? Be close. Give us 30 minutes. 30 minutes. Okay. So that we could fulfill and we could continue to really do the things that God wants us to do. Ito pong 8 action na gagawin natin. We need to be strong. We need to be courageous. We need to really determine to do it. Amoy ganing kakapsakas ko eh. No awan ti determinado nga mang-arami, maambak ang talaga. Kahit palagi mong sinasabi, I want to do this, I want to do this. If you will not act on it, awan na. Kahit sasabihin mo, gusto kong magpagamit. Pero kung sasabihin nila, oh, gawin mo ito, ayaw ko naman gawin. Paano yun? Fear not. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mabiyak. If we have the opportunity to do it, then do it. Do not be discouraged. Yan. Kung ay lukas na negative di mang mangyari, do not be discouraged. Maminsan kung na tayo ako, apay ni, faithful ako, apay ni na magiging kastiti mang mangyari. Sige lang, tuloy mo lang maglingkod. Basta ilagay mo sa isipan mo. If you are doing the will of God, God is in control. Even negative, God is just accomplishing things so that you will be successful. Excuse me. I am speaking in here. I told you. Kasunod-sunod kayo ang mga disiplina ng mga talaga. Okay, do not be discouraged. The Lord is with you. And God will never fail us. And we need to determine in our hearts that we need to finish the race. Kasi pulang na talaga na, lalong-lalo na sa last days na ito, ay ang daming mga pagsubok na trying to pull us down in our walk with the Lord. Nung tayo na ipapati, talagang umaapak tayo. Kung hindi natin talagang i-determine
ayusin ang ating paglilingkod sa Panginoon, matatalo tayo. Kaya I'm encouraging each and everyone, let's continue to be strong and be faithful to the Lord. Amen? Okay, so let's pray. Father God, we want to thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for being with us, Lord, and thank you for your word that you have heard. Strengthen us, empower us, Lord, so that whatever testing, whatever problems, we could continue, Lord, to go on in our walk. Father, thank you. Inculcate your word in our hearts, O God. Father, we bless your name. In Jesus' name.